Wow, mainit na araw mga kaibigan. Ngayon po ay October 24, 2023, araw po ng Martes. At gawa tayo ng may quick video para po sa daily dose of gardening para po sa araw na ito. So, today ay medyo pahinga muna tayo sa ating mga bell pepper at pipino dahil naghihintay po tayo ng harvest. Sa bell pepper naman, waiting po tayo ng mga susunod na progress. So segue muna tayo sa ibang side project. So ito po ay isa sa ating side project, which is yung ating zucchini. Okay, ang zucchini po ay cucurbit family at ito po ay nagta-thrive sa mga malalamig na na lugar. So dito sa palayan ay susubukan kong magtanim ng zucchini, pero poprotektahan natin siya ng 50% sunshade. Ayan, meron po tayo nakalagay na sunshade. And ito so far yung ating mga zucchini. Condor variety po ito, yung kulay green. At napakadaling magbunga po nito, madali lang po ito maani at magbunga. So sa ngayon, yan po yung kondisyon ng ating zucchini. Actually po ito halos sabay kong tinanim doon sa ating cucumber. So halos magkasabay lang po yan. Kaya lang po itong zucchini, late ko siyang na-transplant dyan sa ating soil. Kaya medyo na-delay yung paganyang bulas. But anyways, nakaka-recover na siya. Nilinyahan ko po yan ng drip lines. Yan, nakakonekta po dito sa ating main line na kasama po ng ating mga bell pepper. So ito na po yung ating zucchini. Nagsisimula na pong magbunga. Ayan, may mga may mga lumalabas ng mga bunga. And wait natin, pang lang to, pang personal consumption. So kung gusto niyo po ninyong magkaroon ng harvest ng bulaklak ng kalabasa na hindi ganoon ka space, kalakas kumain ng space, pwede po kayo magtanim ng zucchini kasi po yung kalabasa niya parang bulaklak lang din ng yung bulaklak niya parang bulaklak ng kalabasa. So pwede mong ilak sa mga gulay-gulay. So meron po ako ritong around 10 puno ng zucchini, and yan, wait lang natin yung kanyang paglaki ng bunga. Okay? So yan po ang ating i-update ngayon. So ang kanyang fertilization ay nakasabay po sa ating bell pepper. So pag inon ko po yung drip line sa ating bell pepper, nalalagyan po itong ating zucchini. Okay? So yan po yung ating zucchini mga kaibigan. And ang topic po sa video na to ay yung ating unang batch ng bell peppers hydroponics. So pag-usapan natin ano-ano yung mga lessons learned, and kung magtatanim ba ulit tayo ng bell pepper, ano yung dapat nating gawin or baguhin para ma-improve. Okay? So dito yan, kung naalala niyo po yung yung unang greenhouse natin, yun doon natin itinanim. August ko po yata yan na ginawa yung ating bell pepper, and then medyo na delay tayo ng planting. Okay, so yan. So ito po ang kondisyon ng ating bell pepper. Ang mga variety po nito ay andun po yung California Wonder doon sa dulo na yon. Dito po sa gitna na to ay Aristotle. Meron po tayong Red Jet F1, meron po tayong Kalahari. Successful ba yung ating unang try ng hydroponics bell pepper? Well, hindi po siya ganun ka-success dahil hindi ko po na-meet yung aking target yield. Unang-una, marami pong naging problema sa batch po na ito. At iisa-isahin ko po yan para yung susunod po nating tanim ay ma-improve ko na. But first, syempre, proceed muna tayo dun sa good news or sa good experience or good lesson, no? Ang unang-una po ay napatunayan natin na yung bell pepper, minimize po natin yung damage ng bacterial wilt by using yung mga substrate na soilless medium tulad po ng coco peat, yan, perlite, pwede po siyang i-grow. So ang missing lang po siguro sa akin is yung mga spacing, yung management, which I will share you, or which we will discuss point by point as we go along sa ating video. So unang-una, pwede, okay, kaya niya dito sa ating sa klima dito sa palayan as long as naka greenhouse. And siguro ang gagawin ko lang kung ako yung magtatanim uli ng bell pepper sa hydroponics setup, unang-una i-maintain ko yung
one plant, one plot. Yan, one seedling bag, one plant. Yan lang, para manageable po yung kanyang mga canopy. Kasi po dito pag tiningnan nyo, ayan, siksikan, hindi na po ako dyan makagalaw. Okay, so yun po yung unang-una kong gagawin. Pangalawa, mag-a-apply po ako ng sunshade. Katulad po ng ginawa ko dyan, no, yan. Masyado pong mainit kasi mababa po itong greenhouse na to, mababa po. So kailangan natin maglagay ng protection para hindi po bumaba yung init, kasi po pag ang nasa kalagitnaan ng init dito, yung warm air nasa taas, so bumabanda po pabalik, wala pong labasan. Kaya't maglalagay po tayo ng parang kisame niya, which is yung ganyan, parang kisame po yan na magtatrap po ng hot air sa taas. Okay, so yun, i-manage po natin yung temperature by adding extra sunshade po. Yan, meron naman na ako nakalagay na abang, kaya to ilalatag ko na lang. Yun po yung number 1. Ayun po yung number 2. So ulitin ko, number 1, yung plant spacing, plant numbers per bag, gagawin po natin isa lang bag lang, isang bag, isang plant. Okay, spacing po ay kaya naman yung ganyang spacing, okay na po yung ganyang spacing, basta po papalitan lang natin, i-adjust lang natin, one plant, one potting bag. Yun po yung gagawin kong adjustment. Number 2 po na nangyari dito is yung ating nutrient solution. So napatunayan natin na pwede po yung ating mga alternative cheaper na DIY nutrient solution, which is yung mga Yara, yan, mga Caltrac, Crop Boost, pwede pong gamitin sa ating hydroponics and napagbunga naman natin. So pwede po yun, and yan, i-optimize na lamang po natin sa mga susunod na video. So ang gagawin ko po rito ngayon ay i-redesign ko yung mga potting bag. Ipipihit ko na lang yung ating potting bag para maging one line, hindi po maging ganyan siksikan. Ipipihit ko siya pag ganyan. So para maging single row po yung ating sidewalk, makakadaan ako, mamamanage ko mabuti. And then regular spray po tayo dapat ng mites control, kasi yan po ang isa sa umatake dito nung early stage niya. Wala po akong pang spray, hindi pa ako nakakabili ng knapsack, kaya hindi ko na-spray ng maayos, pero ngayon meron ng knapsack. So yan, nahil ko na po yung mga kulot-kulot. So kung paano ko siya hinil, mamaya po at the end of this video, i-share ko po sa inyo yung eksaktong timing at anong eksaktong mixture ang ginamit ko. Okay, hindi po need na magtago-tago dito sa gardening. Mas maganda po naka-growth mindset po tayo. Share po natin yung mga experience natin. Okay, so yun po, ang sinasabi ko pong mites infestation ay nakikita nyo po ba yun? Lapit ako. Yan, yan. Mga mites at kuto po ang dumali dyan, saka trips. So dahil hindi ko po siya na-maintain ng spray, inatake po tayo ng mites, inatake po tayo ng trips, and then yung bunga niya nagkakaroon po ng damage. Ganun po yung damage ng mga trips. Yan, papasok tayo rito, pakita ko yung damage ng trips. Ganito po, nagkakaroon po ng mga scab. Yan. Yan, damage po yan guys ng trips. So pag hindi po nyo inalagaan ng spray, yung bell pepper, ganun po magiging bunga. Marami pong scab, maraming fruit deformation. So nagiging non-marketable po yung bunga ng inyong bell pepper. So yun, alagaan po mabuti sa mites and trips and white flies control. Okay, so yan po yan. And then inatake din po tayo dito guys ng daga. So kaya pala walang bungang nabubuo, wala ako napapalaking bunga. May mga daga po na umaatake. Dahil nag-stop kami ng production ng bell pepper sa farm, wala akong mga mga waste bell pepper doon sa compost. Yung mga daga po na bumibisita sa compost, dito po sila nag-harvest. So mga ganito pa lang po kaliit, kinakain na po nila, nilalagay po nila sa mga bato-bato, saka yung mga gagasaresa na bunga, kinakain po nila. Kaya wala po akong naani masyado po dito sa ating tanim po na ito. Okay, and then yun nga, so ang ginawa natin, nag-control po muna tayo nag-apply tayo ng pest control sa daga, nag-apply din tayo ng insect control sa mites. So sa mites po, sa mga nagtatanong kung anong ginamit natin para matanggal yung mga kulot, maalis yung mga ganon, at ayan, tinoy nagsasaringit na siya. So ang in-spray po natin ay pinaghalong Telluride at Lanate. Bumili po kayo ng 1 kilong Lanate, 1 litro ng Telluride, paghaluin nyo po yun, then yun po inyong gagawin pang maintenance.
every 3 days, tatlong magkakasunod po na spray. Okay? And then ano po kayo, magpataba po kayo ng Unique 16 plus muriate of potash para bumulas po yung inyong halaman. Every 3 days din po yun. Okay? So yan, so ito alagaan na po natin, i-revive po natin ito and isasama natin sa ating daily dose of vlog update para masubaybayan natin kung magsasucceed yung ating gagawing rehabilitation dito po sa ating bell pepper. Okay? Of course, aalisin ko na po yung mga puno na hindi na okay ang itsura katulad ng mga ngayon. Magbabawas po tayo ng puno and then i-retain natin yung mga halaman na sa tingin natin kaya pa nating alagaan. And itutuloy po natin yung ating fertilization hydroponics program, schedule of fertigation para matuloy-tuloy natin yung experiment for hydroponics, hydroponically grown bell pepper. Okay? So yan po, yan po sa mga sumusunod, no? Yan po yung status. Yan, makikita nyo medyo makikinis na po yung mga sumusunod na bunga. Aalagaan po natin yan. And then may mga bulaklak tayo na kakabuo pa lang, marami pong bulaklak. So magpo-pruning din po tayo rito. Okay, so yan po yung mga gagawin natin. Habang naghihintay po tayo ng harvest ng ating pipino, ay i-rehabilitate ko po itong ating konting puno ng bell pepper dito. Magbabawas ako ng bell pepper na puno. Ipipihit ko po pa clockwise yung ating potting bag para maging one row, one line. Then that way mas magiging manageable po yung pagdaan ko dyan. And then yun, i-reset up ko yung ating timer. Gagawa tayo ng sariling system or sariling setup, sariling loop para po dito sa hydroponics. And then continuous po natin, i-record na natin yung schedule of fertigation. Alright, so yun po mga kaibigan. And then dito sa side po na to, sa dulo, dahil po from time to time nawawash out po yung ating nutrient solution dyan, maglalagay po ako dito ng halaman na naka-feed sa soil para yung umaagos pong nutrient dito, yung namang halaman dito ang mag-absorb ng nutrients para po hindi masasayang. And then later on siguro if gagawin ko po ito ulit, no, ay magse-set up po ako ng pangsalo ng mga na nag-i-spill na nutrients para maiikot ko po sa system. Okay? So yun mga kaibigan po yung ating gagawing dito, adjustment. And abangan nyo po at isasama ko na ito sa aking daily na ipopost sa inyo, na i-share sa inyo. So magkakaroon po tayo ng tatlong topic: cucumber, bell pepper, and itong ating hydroponics bell pepper. So yun, abangan nyo po, isusunod nating update by siguro after 4 days. Tingnan natin kung ano maging progress. At sama-sama nating subaybayan kung ma-rehabilitate ba natin itong ating bell pepper. Maraming salamat po ulit sa pag-tune in mga kaibigan. Mag-ingat po kayong lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Bye bye.